Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back. Welcome back sa akin. Ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit dahil alam nyo na, tumatanda na tayo. Marami ng sakit-sakit. Anyway, Kumpirmado po ito na talagang si Bongbong Marcos Jr. ang pasimuno ng impeachment. Dahil po dito sa kanyang pinayagan na bulat-latin na ang tax record ni BP Sara. So ito po yung report. BIR nakakuha ng authorization ni PBBM para isumite ang tax records ni BP Sara sa impeachment court. Okay, Tam? Dati sinasabi niya, ay, ayoko niyang impeachment niya, hindi ko sinusuportahan, di ba? It's just a storm in a teacup, di ba? 2024 sinabi niya yan, tapos 2025 sabi niya hindi siya nakikialam diyan. Trabaho ng mga legislature yan, trabaho ng senador yan at ng congressman, kaya hindi ako nakikialam diyan. Oy, bakit ngayon? Ha? Pinapayagan mo na bulat-latin yung tax record, bank record. May power kasi ang presidente dyan pagdating sa ganyan. So, ibig sabihin, kaya mo pinapayagan, pabor ka dyan sa impeachment na yan. Wala daw siyang kinalaman sa impeachment. Yan yung lagi naririnig natin . Pero, sa aking pananaw, ito po ay planado. Planado po. Kaya lang, ang burden of proof, yung mga nag-akusa, nandoon po yung burden of proof. Kaya lang nililipat nila sa depensa. Alam naman ng taong bayan ito at alam naman ng mga marurunong matatalino naman ng mamamayan. Kaya nga negative na ang survey kay Bongbong Marcos . Naghahanap sila ng ebidensya. Nangingisda po si Bongbong Marcos ngayon. Kasi gusto nilang ikabit ito sa sinasabi nilang unexplained wealth. Yun yung bintang nila . Mayroon daw unexplained wealth si BP Sara at nagbabakasakali sila na baka merong makita doon sa bank record, sa BIR record ni BP Sara na baka mayroong kayamanan doon, may ari-arian si BP Sara na hindi dineklara sa SALN. Yun ginagawa nila, ginagaya nila yung nangyari kay Corona. Pero sino naman tanga na magnanakaw tapos yung ninakaw nila, yung unexplained wealth, halimbawa may mansion, no? Tapos bubuwisan mo yan . Di may magkakaroon nga ng tax record yan. Ng kung may bank record, may ninakaw ka, tapos dinideposit mo sa bangko, sinong magnanakaw ang gumagawa nun? Kung bibili man ng bahay o mansyon, kalimitan pinapangalan po sa iba, lalo na dito sa Pilipinas. Pero kung sa ibang bansa, baka pwedeng ikaw na o pangalan mo na sa'yo or sa asawa mo or sa anak mo. Kasi nasa ibang bansa naman, baka hindi naman masilip. Walang magnanakaw na yung mga tumanggap ng maleta, wala naman resibo yan . Walang paper trail. Lahat ng gumagawa ng illegal, walang dokumento yan. So, wala silang makikita dito, kaya lang nagbabakasakali sila dito po sa impeachment na to. Hanggat maaari, kung magnanakaw ka, dapat wala kang ebidensya, wala kang pwedeng pagkuunan ng panlaban sa'yo, dahil tiyak sasabit ka dito kung meron kang mga paper trail. So, ganyan yung mga nangyayari sa maleta, walang resibo yan, walang voucher, wala ring pirma na nireceive mo yung mga maleta.
Walang iniwan niya sa pulis. Parang kagaya lang sa pulis. Pag hinuli ka, ito violation mo. Ito yung multa niyan. Aabot ka ng 3,000. Pero kung magbibigay ka sa akin ng 500, lusot ka na. Kahit magpabalik-balik ka pa dito, okay ka na. Ganun yung mga nahuhuli sa motor eh. Tapos pag babayaran mo na, aabutan mo na ng 500, doon sa patrol, ihagis mo yun. Ihagis mo yung 500 mo. Walang ebidensya, no? Walang mark money. Ganun yung mga magnanakaw. Pero dito po sa ginagawa nila, talagang hanggang ngayon, wala pa rin silang ebidensya. At doon nga sa nakaraang impeachment, yung testigo, yung unang testigo, kung saan ito, depensa, walang cross-examination sa unang testigo ng confidential fund. Si Joel Chua ang naging prosecutor nung time na yon. Ang ipinakita lang ni Joel Chua na yung Office of the Vice President at yung Department of Education nag-encash ng pera. Apat na 125 million. Okay. Nakalagay doon yung petsa, yung isang cheque, December 20. O eto yung 11 days. Kasi ang lahat ng departamento nagre-request yan, nagpo-propose ng kanilang budget. At yung budget na yon, kapag nga naibigay na, approve na, naibigay na, kailangan mong gastusin yon sa buong taon hanggang sa December 31. Dahil pag hindi mo na gastos yon, automatic yon babalik sa National Treasury. At kapag hindi mo na gamit, mapupuna ka ng mga senador, ng mga congressman. Hihingi-hingi ka, request ka ng budget, bakit hindi mo ginamit? Paano ngayon kung magre-request ka ulit? Hindi ka na namin bibigyan, hindi mo naman ginagamit eh. So kaya lahat ng mga departamento sa kumbaga hangga't maaari dapat gamitin nila yon. Kapag hindi nila nagamit, babalik sa National Treasury, pupunahin sila sa budget hearing ng mga senador. Na-release yung pondo doon sa confidential fund, December 20. Kaya yung 11 days, yun yung ginugunggong, ginagago nila taong bayan doon. 11 days lang. Ginastos yung 125 million. Ay mga propagandista talaga eh. Magdi-December 31 na eh. December 20 yung ni-release yung budget. 11 days December 31. Hanggang doon na lang eh. Hindi na pwedeng lumampas ng 11 days kaya kailangan gastusin na yon. Kaya naman nag-request ang Office of the Vice President. Kasi nakalaan na talaga yan. Meron ng pupuntahan yung budget na yan. Kumbaga pag release ng budget, pass break na doon sa intelligence o confidential fund. Ano na yun? May plan na doon. So ipapass break lang yung pondo na yon. Parang ganito, no? Gagawa kang tulay. Halimbawa, maliitan lang na tulay. May plano na, tapos may contractor na. So, pag-release ng budget, dadalhin na dun sa contractor, may plano na, dire-diretso na gawa. Hindi yung magre-request ka ng budget para sa tulay, wala ka pang plano, wala ka pang contractor, paano yon? Hindi po pwedeng pag-release ng pondo, saka ka maggagawa ng plano at kung ano-ano pang mga dapat gawin. So, kaya nagre-request ka ng pondo, meron ng mga tao na pagbibigyan ng confidential fund na yan. Kaya pass break na lang yan.
At 11 days lang talaga magagamit yan, magagastos yan. Dahil December 20 na nga eh. Ngayon, yun yung dati nilang propaganda. Ay, napakatindi pala nito ni BP Sara. 11 days. Kung gumastos, 125 million. Diba? Yan yung paninira nila. Ngayon, yung tinatawag na unusual. Unusual daw. Sabi nung branch manager. At yun naman yung ginagamit nilang propaganda paninira. Wala na po yung 11 days. Kasi booking na sila. Ngayon, itong unusual, hindi pangkaraniwan to, kakaiba itong mga pangyayari. Kumbaga, kakaiba itong pag-withdraw ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kakaiba. Kahina-hinala, parang ganun. Unusual. Yun ngayon yung kumbaga, ginagatungan ni Risa Hontiveros. Sabi naman ng branch manager, kung di ako nagkakamali sa Show Boulevard yata siya, land bank ng Show Boulevard. Doon sa branch niya, unusual talaga. Kasi wala naman sigurong nagwi-withdraw doon ng ganon at cash pa. Doon sa branch niya. Pero sa ibang branch, hindi lang 125, baka nagwi-withdraw dyan ng 1 billion. Kagaya ng mga dinideliver ni tawag nito, ni Saldico. Sa ibang branch lang yun, baka sa main branch ng land bank yun. Kaya nag-open ng account ang OBP doon sa Show Boulevard yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Dahil malapit sa opisina, lumipat kasi ng opisina ang Vice President, malapit sila doon, kaya doon nag-open. At dahil doon, nagkaroon ng malalaking withdraw na hindi naman talaga nangyayari o malimit mangyari. Kasi nga, sa ibang branch, talagang alam natin, malakihan, lalo na sa main branch. Malakihan yung withdrawhan dyan. Yun ngayon ang ginagamit nilang paninira dito sa land bank na ito. Ngayon, ito namang depensa, yan, ulitin natin, depensa, walang cross-examination sa unang testigo ng confidential fund. Bakit hindi nila kinross exam? Simple lang, walang kwenta. Wala kasing akusasyon, walang bintang. Ang pinapakita lang doon, nakapag in cash ng budget, ng pera, ang Office of the Vice President. Natural. Nag-request ka ng pondo para sa confidential fund. I-withdraw mo. Anong gagawin doon? Gagastusin. Kaya ka nga nag-request ng pondo para may panggastos ka sa confidential fund. Yun ngayon yung paninira nila. Grabe naman. Kakaiba naman ito. Hindi pangkaraniwan ito. Ang laki naman ng Ganon i-project ni Risa Hontiveros at ng iba pa ng mga senador, congressman. Samantalang si Risa Hontiveros, si Joel Chua, according kay Isko Moreno, 3.2 billion ang kanyang flood control project at iba pang mga infrastructure. Binuking ni Isko Moreno yan, si Joel Chua sa Maynila. Yan yung biruin mo 3.2 billion. Di malakihan din ng, baka mas malaki pa sa 125 ang withdrawhan dyan. Si Risa Hontiveros, binuking din ni Katon Ying, di ba? Meron din siyang mahigit 3 billion insertion. Bakit nga ba hindi maimbestigahan yan? Malakas siguro talaga kay Bongbong Marcos. Ikaw, Risa Hontiveros, 3 billion ang insertion mo. Malamang, malakihan ka rin kung mag-withdraw at cash yan. Di ba? Kasi hindi po pwedeng may paper trail pa or dadaan pa sa cheque. Pag dumaan sa cheque yan, kailangan mo i-deposit. Hindi mo pwedeng ibenta yan. Kailangan mo i-deposit. So, magkakaroon ng
ebidensya. I'm sure mga cash din ang withdrawhan dyan. Siyempre, ang gumagawa niyan, yung mga tauhan niya at yung bagman. Kung mag-project sila, kala mo wala silang mga insertion. So, ganun lang kasimple. Walang bintang, wala namang harm, damage na kumbaga nagawa kay BP Sara. Kaya hindi na sila nag-cross-exam. Ibig sabihin, wala pong kwenta yung unang testigo na yon. Kaya hindi cross-exam. Kin-cross-exam. Kaya wala pong bigat yung testigo na yon. At yun lang naman ang gustong ipakita ni Joel Chua. Wala naman silang sinasabing ninakaw. Hanggang ngayon, walang nagsasabi na testigo na si BP Sara, yung 125 million na winidraw nila, dinala nila sa ganito, sa ganitong bahay. Ito yung may picture pa ng mga bag. Tapos pinaghati-hati. Walang ganong kwento eh. Walang ganon na pinambili ng ganito, dinala sa basement ni BP Sara. Wala pong ganon na testigong nagsasabi. Walang ninakaw, in short. Kaya ano pang cross-examination ang gagawin dito? Wala na. Wala kasing bintang. So yun yung ginagawa nila. Ay, grabe naman. Ang laki naman mag-withdraw niyan. Saan nilagay? Sa bag daw, sa bag. Cash, ganito. Kala mo, ninakaw. Wala naman di sinasabi si Risa Hontiveros na ninakaw. Subukan niya. Di ba? So, propaganda, paninira lang itong impeachment talaga. Kaya hanggang ngayon, wala pa silang ebidensya. Eto na si Bongbong Marcos. Kunyari, wala akong kinalaman dyan. Trabaho ng senador yan. Congressman. Pero alam na namin ikaw ang mastermind nito. Kasi takot na takot kang maging presidente, si BP Sara. Actually, si Bongbong Marcos, ang dami ng ebidensya dyan. Punta ka lang ng Ilocos, ang daming mga testigo nagsasabi, nag-deliver sila ng yun yung mga ganon. Walang ganon kay BP Sara eh. Yung mga Marines nag-deliver sa Ilocos. Si Sandro Marcos ang tumanggap. Wala silang ganon kay BP Sara. Pero kay Bongbong Marcos, dyan sa mga Marcos, may mga testigo talaga na, bakit nag-deliver? Talagang questionable. Questionable. Ano yung ginagawa ng 5 maleta dyan? Ba't, may proyekto ba? May programa? Mamimigay ba ng ayuda? Wala. Wala, di ba? Yung maleta na yon dinala sa basement malamang. At ayun, baka yung iba doon pinambili na ng bahay, lupa o pinang shares na sa negosyo. Kaya tuwan-tuwa yung mga oligarko diyan. Etong si MVP Pangilinan. Kumbaga anong tawag nito? Pumapalag po doon sa system loss. Siguro medyo gawa natin ng maikling topic yan. Okay, hanggang dito na lamang. See you next time. Bye-bye.